Dito ako ngayon sa aking pag-iisip. Uy, kung saan ay magagamot ang balok. Pasyente. Itaas yung balik. Wala. Kasi, medyo ano. Ay, ano Brad, isuot mo nga ito. Ayos mo nga ito. Ilak mo sister dito, huwag mo nakahigpitan. Baka ito pa rin ito ha. Guys, at yan nga po sa aking aktual na paggagamot. Yung babae niya ay sinasaniban siya. Ngunit hindi siya yung pasyente ko. Biglang siya ay umextra. At ayan nga guys, kayo na ang humusga. Kita nyo naman guys, magagamot ako. Kaya awa ng Diyos, sa pangyayaring iyan ay siya ay napagaling ko naman. God. Kayo na ang humusga guys, watch this video. Kung kayo ay naniniwala sa mga ganito. Hello. Medyo ano. Anak mo, lagay mo sa mga tricycle. Uy, ano? Doon mo na kayo. Alis dyan. Alam ko na kasi, lalo ka na hindi ka Alis dyan. Kausap ko pa yung kanina. may dami daw. Ay, ano ka may ka? Si Kizzy, doon mo tani. Diyan na sa tricycle lang. Tulog. Tulog. Gano'n sa ano? Yung nakatari, tulog. Tawagin mo nga niyo. Gisingin mo. Guys, hello. At yun na nga guys, ako yung nandyan nga sa lugar ng pasyente, kung saan sila kakatapos lang daw magpalibing ng oras na yan. At yun nga guys, para sa aking sinasanibang pasyente, inihanda ko na ang aking langis na pangontra para sa may sanib. At siya nga pala guys, yung aking pangontra na yan, gamot yan sa nalaso, nakulam, namamagawang sugat, sa mga diabetes, pwede rin sa may mga kanser, sa mga iba pang nagagalaw naman sa may espiritu, kagaya ng nakukulam. Kasari-sari guys, sa nalason pwede na rin. Yan guys ay almost 12 years nang aprobado at marami nang natulungan at napagaling, believe or not. Matagal na ako nagagamot. Ako lang ho guys ay bihirang mag-live kasi nung unang panahon nagagamot ako, hindi pa naman uso nga po yung cellphone. Kaya guys, ito ngayon, kahit paano, hindi naman po ako nagtalikod sa aking misyon sa katagalan ng panahon. At yun nga guys, sabi nga diyan, kaya ako napatingin sa likodan ko. Yun nga daw pong aking pasyente ay inaabot at sinasaniban. Animoy, grounded na siya sa akin guys. At yun nga, inihanda ko na ang pangontra para naman, kung wala man siya, mahawakan yung pasyente. Siyempre, kapag may sapi ang pasyente, malakas yan guys. So, kinakailangan talian. At yun nga guys, sabi nga diyan ng pasyente ko, ako daw ay kumain muna daw bago daw magamot. At nga pala guys, ayan o, tinatawag na ako ni Sister Edith. Shout out sa'yo. Ayan nga pala guys, ay tanghaling tapat dyan sa Lokban, Quezon. Hindi ko na alam kung saan ang address niya, pero yan ay malapit sa kamay ni Jesus. Hindi sila gumagamit Ano ng nga babasagin. guys, kain tayo. Pinggan, plato, baso. Kasi nga daw, binabasag daw ng Kita nyo naman guys, pasyente meron na pang ipapagamot sa akin kasi wala sa katinuan. Sabi na ibang albularyo, hindi raw kayang gamutin. Pero guys, may awa ang Panginoon. Tulungan natin na magamutan mo. Ikaw yun, ikaw na. Oo, sige lang. Kain muna tayo. Yan natin. Ako kayo katagal naninira dito sa lugar po ninyong ito. Eh, nung may pandemic, nandito na kami ay. Pansin ko, tay, ito hong inyong bahay na to, hindi ho maganda talaga yung pwesto. Dahil, honestly po, unang dating ko pa lang dito, marami na ho ako naramdamang kapre, mga masasamang elemento dito sa lugar nyo. Talaga naman ho, magubat. Ayan ho yung bahay. Then, ang ano po dyan, tapos po yung bahay po ninyo, ang bintana ho ay tapatang-tapatan pa. Hindi, madali ko kung sabihin sa'yo tay, masamamang salita itong sasabihin ko. Yan pong bahay ninyo, para po siyang mukhang kabaong po. Ang isang gawa ng experience. Opo tay, mukha po siya tay kabaong yung bahay nyo. Hindi naman po, kumbaga magunos dili lang po ako sa sinabi ko po, pasensya na. Pero, yan po yung isang sa part na rin kung bakit nagkakagayon ang inyong family, mat nangyayari yung mga ganyan. Yan po yung parang katerno na rin. Gaano na ho kayo katagal dito sa lugar nyong ito?
Siguro po, yung kami pandemic nandito na, pagpalag ng mga 4 taon kami 4 na taon. Pero sa 4 na taon ho, dito ho kayo nagkaroon ng problema na sobra-sobra. Pero po yung nangyari kong mga anak ko ay, yan po ay kung saan kami nakakatir na. Ah. Sa kalib nagkaganyan na po yung Asawa mo. nung pinanganak. Na yung kanyang yung pangaray. Hindi hanggang sa nagkaroon ng ganong yung nawawala sa sarili. Kasi kung saan kami nakakalipat, palya at Pero napangasawa mo po yung iyong asawa, hindi naman po siya ganyan. hindi yung dalaga pa. Hindi naman siya. Siya po ay gagamutan ko mamaya, siya po ay manlalaban at manlalakas po yan. Pakitalian po yung kamay niyan kasi hindi ko po yan po ay magwawala po yan eh. Papainumin ko po yan ng gamot ko. Honestly po, nasa 10 years na ako nagagamot, pagkadibo ko pa lang nanggamot na ako. Marami na ho ako nagamotang gayan, yan ho ay pang-5 ko sa pasyente ko or maybe pang-7 pa nga po. Yun nga po ay, sa gabi bulong-bulong. Wala ho sa katinuan yan. Siya ho, nung siya ho ay nanganak, yung pong kanyang pagkatao, pinasukan po ng patay na kaluluwa. Tinusukan pa po. Di po ba, nanganak po siya. Siya po ay parang natulog yung espiritu, tapos yung espiritu ng ibang pumalit. Halos 2 po ang sa katawan niya. Siya po, at saka yung nasanib po sa kanya. Yan po yung masamang espiritu po na hindi nakikita. Yun po ay pagpa may masamang espiritu ho, wala ho talaga sa katinuan niya kung ano ang gagawin niyan. Minsan po ho, hindi tutulog yan. Maglalayas pa ho yan o kung anong gagawin niya. Sa ospital, yung nangyari yan. Oho. Minsan pa ho, para iyang magdadasal-dasal pa. Ano-ano pa yan. Para siyang may sariling herbal sa kanyang katawan. Yan nga yung sa ospital yung kanini pa sabi may nabulong. Opo, yan, kasi ho, yung nabulong na yun, yung kalahating nasanib sa kanya natira. Natira ho. Then, ang ano ko ho, yan ho, hindi alam ho ng doktor yan. Hindi po yan alam ng doktor. Pero yan po ay, hindi ko naman po kayo sinasabi na wag pupunta sa doktor. Alam niyo po, ang solusyon naman ng ating doktor diyan, binibigyan po yan ng pampakalma. Bawal po yung ganyang ma-stress, bawal po yung ganyang mapuyat. Dahil yan po ay isa sa pagbigay ng reseta ng doktor, yun ay makakatulong na sa kanya. Kasi hindi naman po pinag-aralan ng doktor yung mga masasamang espiritu po. Ang kanilang karunungan po na may pagtulong sa tao, physically, pagka na-dehydrate, kung ano pa man, opera lahat ay sa kanila po. Ngunit yung katulad nga po ng ganito, narito ako spiritual operation po, albularia po ako. I'll do my best po mamaya po. Sige ho, at abang tayo later. Susunod siya. Hawakan mo mahal, hawakan niyo Oh, kamay. Hawakan niyo kamay. Nilagyan mo ba yan? Tulungan ito, brad. Hello guys, at yan na nga guys, siya ay bigla na lang inatake yung isa niyang babae na hindi inaasahan guys. Kaya nga, nagbibideo lang yan. Pamuntra mo. Uy, yung bata mo, ilagyan mo na sa bulak. Wala. Wala. Videohan mo. Tricycle na nalin. Anak mo, lagay mo sa mga tricycle. Uy, doon mo na kayo. Alis dyan. Alis dyan. Kausap ko pa yung kanina. May dami daw. Si Kizzy, doon mo tani. Diyan na kayo sa tricycle ha. Tulog. Tulog, lalo sa anak. Yung nakatiri, tulog. Tawagin mo muna. Gisingin mo. Oh, ayan. Kita niyo naman, guys. Sinaliban siya. Okay po. Guys, ang sumanib sa kanya, yung namatay dito. Okay? Bata, ang sumanib sa kanya, yung kanilibing lang. Yung bata daw. Labutan ako, sis. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, ito, binibidyo kita sa pangalan mo. Tulungan mo ito. Alam mo na po ang mission ko. Amen. Tayo. Ay, pakalap ka. Dyan. Paupuin nyo lang siya doon. Sumanib yung bata. Okay? Yung ginagawa ko manib yung anak mo. Upo na ni. Upo na. Pakihaplasan pa yung likod. Likod lang. Manginginig ka ate. Okay, tsaka yung tuhod. Likod mo na, likod. Tsaka po ba? Sabi pa nga yung tuhod. Tuhod pa daw siya. Yung kanyang braso to. Hi guys, at yan na nga po, yung pasyente ko na sinaniban, medyo okay na siya dyan, pinapahaplasan ko pa siya ng aking binlessing na tubig na panghaplas, at ayan nga, pinahaplasan na nila guys. At kung mapapansin nyo, yung mag-asawa, kalapit ko na yung mag-asawa, yung naka-blue na babae dyan, yan yung sinasaniban daw na nang lalakas niya at nagbabasag ng mga gamit nila guys.
sila ini-interview ko na para sila naman yung magamutan mamaya. Mga nawawalang At pinapagpaliwanagan ko sila sa nangyayari na dapat maging aware sila sa mga masasamang espiritu at sa hindi nakikita, guys. Ayan, tubig na nasa harap ko, guys. Yan ay sariwang salin. Yung pwede namang inumin, pwede kayo blessing iyan para sa nasakitang tiyan. At yan ay ginagawang gamot. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay biniblessing ko ang ganyang tubig para pang inumin. At guys, pang inumin lang yan. Bukod ang blessing syempre sa tubig na panghaplas kung saan pwedeng ihaplas sa mga nasakit at pwede rin ipatak sa mata, guys, para maigamot. Siya nga pala sa nagtatanong, guys, ako ay matagal na nagagamot, nasa 12 years na. At ako nga po, guys, ay spiritual operation ng paggagamot. Kung saan, nadayo rin pa ako sa ibang lugar kung emergency po, guys. Maniwala kayo sa hindi. Marami na rin po namang natulungan, awa ng Panginoong Diyos. Ngunit hindi ko sinasabi sa tao na huwag magpapacheck up sa doktor. Ano, guys, lagi kong sinasabi iyan, especially sa mga nadi-dehydrate, sa mga kailangan operahan. Kailangan natin ng doktor. At guys, kung mapapansin nyo, spiritual ako nagbe-blessing sa tubig na iinumin ng aking pasyente. Yan talaga ako, guys. Ang ginagamit ko ay sariwang tubig na ibi-blessing at tubig naman ng panghaplas. Pangalan ng Panginoong Jesus. At sa katagalan nga, guys, sa paggagamot ko, marami na talagang gumaling, guys. At sa mga nais magtanong, opo, bata pa po ako, natuto na ako maggamot. Nagsimula po ako maggamot, guys, ay 18 years old ako. At ngayon nga, ako ay 33 na. At saka pala, guys, hindi nga pala ako mukhang magagamot dahil ay bata pa ako. Guys, before ako naging manggagamot, mahabang kwento. Ako ay nagkasakit muna nung ako ay nagdibo. After noon, yung Bisaya na nagturo sa akin na nasa Dumaguete, ay tinuruan niya ako maggamot, guys. Kung kaya naman matagal na ako nagagamot. At sa katunayan, nung 19 years old ako, nagagamot ako ng ganyan, guys, ay hindi pa uso noon ng ganitong cellphone, ng pagbablog na ganito. Pero tiyak yun kung uso na no ng pagbablog at saka mga cellphone na touchscreen, tiyak na mababiral din ako. At guys, sa mga gustong maniwala, sige ho, magpagamot ho kayo. I-PM niyo ako sa aking messenger, Mary Jane Banderada. At guys, kung nais niyo magtiwala at maniwala talaga, nagagamot ako sa sinasaniban, sa nakukulam, sa masamang espiritu, sa mga nalalason, guys. Katunayan niyan yung ibang mga pasyente ko, halos galing na nga din sila sa doktor kung saan sila nagpapagamot. Ay sa akin din sila napunta. Wala namang masama kung maniniwala po tayo. Ngunit yung hindi po naniniwala naman, ay bahala na po kayo, hindi po ako nagpipilit. Especially, hindi po tayo hindi ko po sinasabi diyan na huwag kayo magpapacheck up sa ating doktor. Ako mang manggagamot ay nagpapacheck up din ako, guys. Ayan, pakinggan niyo ang aking sasabihin dito. Sayang po yung atak. Guys, at yun nga palang pasyente kanina na sinaniban, okay na siya. Sinaniban siya ng kaluluwa nung namatay diyan sa lugar na yan. At yun nga po ay nalason. At nung punta ko dyan, guys, nakalibing na yung pasyente. Yun nga, guys, lately na nung nalaman nila na ako'y manggagamot. Ngunit kung natapatan ko yun, baka hindi naman yun mamatay kasi nagagamot nga po ako sa lason. Guys, sa totoo lang ho, wala naman ho akong pabayad sa aking paggagamot. Ang namamasahe lang po, syempre, sa inyo na po yung pamasahe, guys. At kung mapapansin nyo nga, guys, diyan, ayan, kita nyo, inabot ko yung tubig na panghaplas na ibin-blessing ko. Yan yung babaeng sinaniban, guys. Ayan, okay na siya, diba, guys? From the start, nakita nyo naman sa aking vlog na siya talaga yung nag-collapse at nanghimatay nga. At yan nga, guys, yan yung babaeng sinasaniban daw talaga dyan sa lugar na yan. Marami nagsasabi na yun daw ay kumakain ng lupa at wala sa katino ang kausap. Ngunit nang siya in-interview ko talaga, guys, malinaw ang kanyang pag-uusap at ayan nga po na isulat niya pa ang kanyang pangalan, guys, kasama ng kanyang asawa. At sa ano na yan, guys, nalagyan ko na yan ng pangontra na nasa bote. So, guys, yun. Kasamahan niya ako magamot niya dito sa oras na to, guys. Ayan, nakahanda na ang mga gamot niya, tubig, at saka yung panghaplas at inumin. Ayan, guys, ini-interview ko na siya dyan kung saan siya gagamutan na ng Panginoong Jesus. Sa kanilang paniniwala, sinabi ko mag-pray lang sila, kapit lang sa taas, at magsisi sa kasalanan. Lahat naman tayo, guys, may mga kasalanan bago pa lang isilang. Hindi naman tayo perfecto at tao lang tayo.
Ano nga guys, sobrang init ng paggagamot ko dyan. Yan guys, nagpa-video nga lang pala ako dun sa isang pasyente, sa anak ng pasyente ko. Sabi ko, kunan niya ako ng video. At para kahit paano naman, makilala ako ng mga tao sa social media. Ako nga pala guys ay Sister MJ. Since 19 years old pa lang ako, nagsimula na ako maggamot guys sa Mauban, Quezon at sa iba't ibang lugar. Yung iba kong mga pasyente guys sa katagalan, gumaling na talaga yung iba. Matagal na ako nagagamot guys. Ngunit pag ang pasyente, alam ko rin po may taning na ang buhay, sinasabi ko rin po. And ako po ay to be honest lang po. Kung kaya pa naman, halimbawa, kung kinakailangan naman pong i-dehydrate na, kailangan sa ospital isugod, sinasabi ko rin naman po. Sa nagtatanong guys, ako'y nagagamot sa ganyan, sa nagagalaw ng masamang espiritu, ng mga masamang elemento na hindi nakikita ng tao. At guys, nagagamot ako dun sa mga kinulam, binarang. Alam niyo na yon kung naniniwala kayo dun guys. Nagagamot din ako guys sa mga may namamaga, sa mga diabetes, high blood, arthritis, at iba't iba pang sakit. Sa mga bata, saka sa ibang matatanda guys, mga bata, mamatanda, ginagamot ko guys. Pati mayaman man o mahirap basta naniniwala o nais sa taas, ay pagpapalain kayo kung kayo ay naniniwala talaga guys. Talagang may milagrong magaganap sa inyo, sa inyong pananampalatayang totoo. At saka guys, alam nyo ba, ang hindi ko lang ginagawa sa akin paggagamot ay yung hindi po ako nagpapaanak guys, hindi rin po ako nagbubunot ng ngipin. Kapagkat may doktor naman tayo at may dentist naman po tayo. Yung operasyon espiritual po na sinabi, ayan po sa party na ng paggagamot ko guys. Nais ninyong itanong, sadyain na lang po ninyo ako kung nais ninyong magpagamot. Talaga pong seryosong usapan iyan. At nga guys, kung mapapansin nyo nga ako sa social media, sa mga post ko, napaka sexy post po ako guys. Kasi itong time ko pa lang na ito ang aking panahon ng pagpapasexy. Napaka-late na guys, Pero ako guys ay nanggagamot talaga. May gamot para dyan sa diabetes, kung saan pa sugar, kung anong, tanungin na lang nyo ako guys. At gagawa nga ako ng aking vlog tungkol sa iba pang mga gamot. Sa arthritis, sa uric acid, sa UTI, sa diabetes, sa high blood, sa cholesterol, sa uric acid. Marami pang iba guys, pwede kayong magtanong sa akin. At yung dalawang pasyente ko guys na mag-asawa yan, nakakalungkot guys, sapagkat nung pagpunta ko diyan, kita nyo naman, meron pa silang parang tulda. Kasi yan pala guys, kakalibing yung anak nila guys. Nung last day, yan ay kinabukasan na guys, saka sila nagpagamot sa akin. Saka daw nila nalaman na may manggagamot pala na katulad ko na nagagamot sa lason. Yung mag-asawa na yan guys, ang anak nila diyan ay 3. Yung bunso nilang babae na 8 taon ay nalason guys, pati yung mga anak niya talaga. Yung lalaking iyan guys, yung asawa ng pasyente ko na yan, galing sa construction daw, nagdala daw ng pagkain, galing sa kantin, ay yung pala'y may lason. Ayan nga guys, kaya namatayan sila ng anak. At nang pagpunta ko dyan guys, tapos na sila magpalibing, at nung kahapon sila ay nagpalibing. Ayan nga guys, nalaman nilang may manggagamot, na-aware sila, nagpagamot na rin. Kaya ipinagamot na sa akin yung babae na naka-blue, yung asawa ni brother na yan. Ayan daw guys, talaga matagal na. Since daw nanganak siya dun sa kanyang pangalawa, sa panganay niya. Sinasaniba na daw yan guys. Kumbaga sabi sa iba, pagka anak napasukan ng hangin, na sabayan din ng galaw ng masamang espiritu, hindi sila nakapagpagamot. Kaya tumagal yung sakit. Sa mga may mga sanib, epilepsy, pwede ko kayong tulungan. Idadaan niya sa proseso at malaman niyo ang gamot, may pangontradiyan. At sa doktor naman, sa mga nagpapadoktor, sa may mga epilepsy dyan, ay hindi naman doktor naman talaga ang dapat nating unang puntahan. Pero una sa lahat, huwag tayo makakalimot na may Diyos. Lahat guys ay may solution kung talagang nananampalataya tayo, especially sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kayo ay matutulungan sa inyong mga problema. Lahat naman guys ay may katapusan ng buhay ng bawat tao. Ngunit kung nararapat pang mabuhay, ay wag naman patagalin, ipa-check up sa doktor o kung saan mang manggagamot. O siyempre, unay sa doktor guys. Ano nga guys, kaya sila ay talagang interesadong nagpagamot sa akin dahil nga guys, yung pasyente na nagsama sa akin diyan, napagaling ko na sila at ito ay parang transfer na lang sa ibang tao. Ayan, na nag-apply sila sa akin magpagamot guys.
Ako naman guys ay nagbiyahe pa syempre papunta nga diyan. At spiritual healing, nagche-check up ako sa pangalan, tunay na pangalan, middle name at apelyido. Syempre para pumalaman ang lahat ng kanyang nakaraan at buhay kung bakit siya nagkakaganyan. Sa pangalan ng Panginoon, nalalaman ko po ang ibang mga sakit. Hindi po tayo nagmamagaling, syempre, for guidance po ng Panginoon Diyos Espiritual. Ako na po ang nakakaintindi na yun, guys. Sa totoo lang, guys, matagal na talaga ako nanggagamot nga, kagaya ng sinabi ko. At ayan, kung mapapansin ninyo, medyo mahaba-haba ang oras ng pag-uusap namin dyan. Kasi guys, namamatay talaga yung kandila diyan, oh. Kita nyo, matay ko siyang buhayin ng lighter. Chine-check up ko talagang maigi yung babae. Hindi, gagamutin niyang nararamdaman ng espiritu. Hindi na makita operahan. Spiritual operation po. Alauna po ang operahan ito madaling araw. Sampung araw po, Brad, pakibasa ng papel po ha. Ang sakit na sa ulo. Yung mata mo nililawabay na sa papangarap ko rin. Dapat ito ang
Ayan nga guys, patapos na ako magamot kay ate. Ngayon guys, lumapit naman sa akin yung babaeng sinaniban guys kanina. Ayan, at thanks God. Talagang ang bilis ng milagro rin sa kanya. Kasi bilis ng hangin. Gayon guys, nung siya sinaniban talaga, hindi niya alam ang nangyari sa kanya. Ang sabi lang niya guys, siya daw ay nanlamig. Nalalamig daw yung sikmura niya. Yun ang pakiramdam ng sinasaniban guys. At yan, ginamutan ko nga po siya ulit diyan sa parting yan. Pinainom ng tubig at binasalan para siya ay nag-blessing ng Panginoon. Guys, ayun nga pala, masaya siya dahil nakilala niya ako at nagamutan ko siya. For the first time ko lang din sila guys nagamutan sa lugar na iyan. Kaya naman guys, marami na guys nagnanais talaga magpagamot sa akin simula ng babaeng